Altogether, the heavens were opened, and the voice of the Father thundered, "This is my beloved Son, listen to him." The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him, saying, "I need to be baptized by you, and yet you are coming to me?" Jesus said to him in reply, "Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him. After Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened for him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And a voice came from the heavens saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, today's feast of the baptism of the Lord marks the last day of the Christmas season. And so in the calendar of the Church, today is still Christmas. And for the last time this season, let us greet each other, Merry Christmas. Pag binati po ng Merry Christmas, dapat inaabutan ng regalo. Kaya yung mga bata na hindi pa nakapamasko sa mga ninong at mga ninang, may ilang oras pa kayo para mamasko. Yung mga bata na pinagtaguan ng ninong at ninang nung Pasko, habulin ninyo ngayon. Sabihin ninyo, Pasko pa naman, pwede pang mamasko. At yung mga ninong at ninang nagtago nung Pasko, hindi pa kayo ligtas. Pwede pang mamasko sa araw na ito. But my dear brothers and sisters, you might be wondering why the feast of the baptism of the Lord is still part of the Christmas season, when we all know that when Jesus was baptized, he was already 30 years old. He was already an adult. Bakit kasama pa sa Kapaskuhan ang kapistahang ito? This is because the meaning of the baptism of the Lord is consistent with the spirit of the Christmas season. In our gospel today, Jesus goes to the Jordan River and asks John to baptize him. Now, this is surprising, even unexpected, because the baptism of John the Baptist was a baptism of repentance. It was a baptism for the forgiveness of sins. Ang pumupunta kay Juan Bautista ay yung mga humihingi ng tawad sa kanilang kasalanan. Pero si Jesus wala namang kasalanan, kaya hindi niya kailangang magpabinyag. No wonder John the Baptist objects.
Sabi ni John the Baptist, ako ba ang magbibinyag sa iyo? Ikaw nga ang dapat magbinyag sa akin. But Jesus insists. And so, Jesus steps into the same water where sinners stand. Jesus falls in line with those who are asking forgiveness. Now, why does Jesus do this? Because Jesus wants to assure us that God accepts us for who we are. God meets us where we are. Nang lumusong si Jesus sa tubig kung saan pinatatawad ang mga makasalanan, noong nakipila si Jesus kasama ng mga makasalanan, ipinapakita niya ang isang Diyos na nakikiisa sa mga makasalanan. Parang sinasabi ni Jesus sa kanila, kahit sino ka at kahit ano ka, tanggap ka ng Diyos. In our first reading today, the prophet Isaiah describes the servant of God. And Isaiah uses a very beautiful imagery. He says, a bruised reed he shall not break, and a smoldering wick he shall not quench. Yung marupok na tambo, hindi niya babaliin. At yung ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Yan ang lingkod ng Panginoon. May mga tao na yung marupok, lalo pang dinudurog. At yung aandap-andap na, tuluyan ng pinapatay. Not so with God. God does not crush those who are weak. God does not reject those who are wounded. And God does not turn away from those who are struggling. God accepts them. God embraces them. And God comes to them to heal and restore them. Saint Peter, in our second reading today, explains the same message in a very clear way. He says, in truth, I see that God shows no partiality. Walang itinatangi ang Diyos. O siguro sa mas common na pagsasalita, walang favoritism ang Diyos. Hindi daw natin pwedeng sabihin, ang favorite lang naman ng Diyos yung mga banal. Ang favorite naman ng Diyos yung mga perpekto ang buhay. Ang favorite naman ng Diyos yung mga maaayos, matutuwid at marangal ang pamumuhay. Ako hindi ako favorite ng Diyos kasi makasalanan ako. Magulo ang buhay ko. Saint Peter tells us, no, God shows no partiality. God plays no favorites. And so, everyone is accepted by God. God loves everyone. My dear brothers and sisters, I'm sure many of us have secret questions, even secret doubts in our hearts. I'm sure we have also asked that does God accept me despite of who I am? Does God accept me despite my sinfulness? Does God accept me despite my sins? Tanggap ba ako ng Diyos kahit ganito ako? Tanggap kaya ako ng Diyos kahit marami akong pagkukulang at kasalanan? Tanggap kaya ako ng Diyos kahit paulit-ulit pa akong bumabagsak? Tanggap kaya ako ng Diyos
kahit na hindi maayos ang aking buhay. Tanggap kaya ako ng Diyos? Mahal kaya ako ng Diyos? Kahit alam ko sa sarili ko, hindi ako dapat mahalin. My dear brothers and sisters, the baptism of Jesus gives us very clear answers to our questions. Jesus does not say, put your life to order first before I accept you. Ayusin mo muna yung buhay mo bago kita tanggapin. Jesus does not say, change first, be good first, be perfect first before I associate myself with you. Bago ako lumapit sa iyo, dapat perpekto ka. Dapat banal ka at maayos ang buhay mo. Anong ginawa ni Jesus? Lumusong siya sa tubig kasama ng mga makasalanan. Nakiisa siya sa kanila kahit wala siyang kasalanan para bigyan tayo ng katiyakan na kahit ano pa man tayo, kahit sino pa man tayo, tanggap tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Parang sabi ng isang kanta, mahal kita maging sino ka man. But my dear brothers and sisters, the feast of the baptism of the Lord also challenges us. If God accepts me for who I am, we are asked, do I accept others as they are? Kung tanggap ako ng Diyos kung sino ako sa kabila ng kahinaan, kasalanan at kapintasan ko, ako ba, kaya ko bang tanggapin ang aking kapwa sa kabila ng kanilang kasalanan, kakulangan at kapintasan? Or do we easily judge and exclude and label other people? Kaya ba nating tanggapin ng ating kapwa kahit na mahirap silang mahalin? Kaya ba nating tanggapin ng ating kapwa kahit na paulit-ulit silang nagkakamali? Kaya ba nating tanggapin ang ating kapwa kahit na hindi sila nakakamit ng expectations natin? Kaya ba nating tanggapin ang ating kapwa kahit na iba sila sa atin? Kaya ba nating tanggapin ng iba na mayroong hindi magandang nakaraan, may hindi magandang nakalipas sa kanilang buhay? Kaya ba nating tanggapin ang bawat isa katulad ng pagtanggap sa atin ng Diyos? My dear brothers and sisters, the Christian life is not just about being accepted by God for who we are. The Christian life is also about being instruments of God's welcoming love, God's accepting love for others. Kung paanong tinanggap ako ng Diyos, tatanggapin ko rin ang kapwa ko. Lalong-lalo na po sana sa ating mga pamilya. Sana po walang miyembro ng ating pamilya na nakakaramdam na hindi sila tanggap. Sana walang mga anak na nakakaramdam na hindi sila tanggap ng kanilang magulang kasi iba sila. O kasi yung buhay nila ay hindi yun yung ginusto ng magulang nila para sa kanila. O kasi na-disappoint nila ang kanilang magulang. Sana walang anak na makakaramdam na hindi sila tanggap dahil hindi sila makapagbigay o hindi sila makatulong sa kanilang pamilya. Wala sanang anak na magsasabing ang favorite naman ng parents namin, yung mga kapatid naming nagbibigay. Wala akong maibigay. At sana wala ring magulang na nakakaramdam na hindi sila tanggap ng kanilang mga anak. Sana walang mag-asawa
na nakakaramdam na hindi nila tanggap ang isa't isa. Dati, nung si Mrs. ay sexy, tanggap na tanggap ni Mister. Pero nung ang balakang ay malaki na, ayaw man lang tingnan, hindi matanggap. Sasabihin ni Mister, anong ginawa mo sa sarili mo? Dati-rati, guwapong-guwapo si Mister. Ako, si Mrs. Sasabihin kang guwapo ng asawa ko. Pero nung puro kulubot na yung muka, hindi na matanggap ni Mrs. Wala sanang miyembro ng ating pamilya na na nararamdaman na hindi sila tanggap ng kanilang kamiyembro sa pamilya. May we accept each other as God accepts us for who we are. We all know, my dear brothers and sisters, that we have just concluded the other day the celebration of the feast of Jesus Nazareno of Quiapo, now a national celebration. And this year's celebration is quite historic because it took more than one day for the procession to reach Quiapo Church, 30 hours. Ako po ay nagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno simula nang ako yung maging pari. And so for the past 21 years, I have been celebrating Mass at the Quiapo Church every January 9. Palagi pong sa gabi ng January 9, pumupunta ako sa Quiapo para magmisa. For the past 21 years, maliban lang po siguro nung pandemic. At pagpupunta sa Quiapo kapag January 9, hindi po pwedeng nakasasakyan. Kailangang maglakad. Kaya karaniwan, naglalakad po ako simula sa Intramuros papunta sa Quiapo. Last Friday, as part of my devotion and my tradition, nagsimula akong maglakad papunta ng Quiapo. At habang naglalakad po ako, tinitingnan ko yung mga tao sa paligid ko. Siksikan kami, nakatayo kang gano'n, talagang ang hirap lumakad kasi siksikan yung mga tao. Kaya dikit-dikit yung mga tao, tinitingnan ko sila. At nung tinitingnan ko sila, sabi ko, parang hindi naligo tong mga taong to. Yung buhok nila, gulo-gulo na. Yung mukha nila, madudumi. May amoy na. At yung kanilang damit, naka-simple lang naman. Yung iba, naka-shorts. At yung paa nila, dahil naglalakad sila ng nakapaa, ang dudumi. Sabi ko, walang tatanggap na kahit sino kung magpapa-foots pa tong mga to. But I realized that even with that appearance, they are not hesitating to approach Jesus Nazareno. Hindi naman nila iniisip na, naku, madumi yung paa natin, huwag tayong lalapit dyan. O mabaho na tayo, huwag na tayong lumapit dyan. Hindi. Hindi sila nag-aalinlangan na lumapit kay Jesus Nazareno kahit na ganun sila. Siguro dahil alam nila kahit ganitong itsura namin, tanggap kami ni Jesus Nazareno. And not just their physical appearance. Yung mga tao naman doon, hindi naman lahat ay mga pious and religious. Minsan marami sa kanila naging pious at religious na lang kapag January 9. Meron dyan mga maraming bisyo, maraming kasalanan, pero hindi rin sila nag-aalinlangang lumapit kay Jesus Nazareno. Kasi alam nila, kahit sila'y makasalanan, hindi religious, o maraming mga pagkakamali sa buhay, tanggap sila ni Jesus Nazareno. My dear brothers and sisters, as we close the Christmas season, let us allow the message and the spirit of Christmas to sink deep into our hearts. God became man
so that God can assure us that He accepts us for who we are. Hindi ka man tanggap ng ibang tao, tandaan mo at huwag mong kakalimutan, tanggap ka ng Diyos. And because you are accepted, you are loved. And because you are loved, you are also sent to accept and love others.